Ayan, so mga kabayan, tayo nga po ay nandito na ulit sa Davao. Para makatulong din dito kay Pugong Biyahero sa mga misyon niya kasama ang PB team. At hindi po lingid sa inyong kaalaman, lalo na po yung mga nakasubaybay sa atin dito sa ating vlog, at na may mention na rin natin ito, na ikukwento na rin namin sa inyo, na nagkaroon din naman ng karamdaman si Jeffrey nung pagdating niya nung Laguna. Though yung sakit niya kasi ay dati pa, bago siya makita nila Pugong Biyahero, meron na siyang sakit. So ang ginawa ni Pugong Biyahero, hindi naman pinabayaan, pinagamot natin, pinagamot ni Pugong Biyahero. Palaging gano'n na pinapagamot sa tuwing may nararamdaman. Actually lahat na, ma'am. Kahit yung mga Marias, kapag mayroon silang nararamdaman sakit, kahit sa ngipin, so agad-agad, hindi yun na pinagsasawalang bahala nila Tatay Herna nila at Nanay Nida, pinapagamot agad. At ganoon din nga kay Jeffrey nitong nakaraan, this year, na nagkasakit ulit siya. So, ang sabi kasi ng doktor, bawal siyang mapagod, ganyan. Tapos nagkaroon ng mga lab test, alam nyo. Sa totoo lang po mga kababayan, sobrang daming lab test na ginawa sa kanya at sobrang pricey. Ito ay sinasabi ko lamang sa inyo, para updated din kayo. At para malaman nyo na kahit ganon, ay hindi talaga pinapabayaan ni Pugong Biyahero si Jeffrey. Nung nandito kami na nalaman namin may sakit, agad-agad nagbigay ng utos si Pugong Biyahero na daling sa doktor para ipa-check up. At nakakatuwa dahil naging maayos na, ma'am, ang lab test niya, binigyan ng gamot, gumaling. Pero ang kabilin-bilingan ng doktor, bawal siyang mapagod. Ngayon, syempre, hindi natin maiiwasan, hindi naman natin pwedeng sisihin si Jeffrey. Dahil talagang yung bata, napakasipag mag-aral. Sobrang tataas ng grades. Natutuwa nga kami kasi pinakikita niya sa amin yung mga grades niya na halos na-exempted siya sa mga exam niya dahil ang tataas ng grades niya. At ito rin nakaraan ay medyo na doble-doble yung pagod niya kasi ang dami daw nilang ginagawa sa school. Meron silang mga dancing competition ata, ganyan. Sa school, halos araw-araw nagpapaalam sa akin na magpa-practice ng sayaw. So, syempre tayo, hindi naman natin pinagbabawalan. Pero ang nga natin doon is palaging mag-ingat kasi nga baka kung ano mangyari, ganyan. So, dito man tayo nagkulang. So, okay naman. Nakapag-practice siya. Halos ang tagal. Parang isang buwan yun. Practice niya. Tapos, ang dami niya pang mga sa school, extra activities. Kasi sobrang sipag nga mag-aral ng batang ito. Hanggang nung isang gabi, nakatanggap kami ng tawag at emergency. Dahil si Jeffrey nga ay muli bumalik yung sakit niya. So, mga alas 9 ng gabi. Alas 8, alas 9. So, agad-agad ay tumawag kami sa bahay. Kamustahin, ano nangyayari. At nung nalaman namin, mabilis na pinadala namin siya sa hospital. At
ano kami ng tao na magbabantay sa kanya. Nagpapasalamat kami kay Kuya Alan, ito yung matagal na rin sa amin, dahil hindi niya pinabayaan si Jeffrey. At nagpapasalamat din kami sa buong family ko din, kanila nanay, kay Ate Joanne, sa misis ko, kay Lenny, kay Tatay Hernan niya, kay Ate Nida, at syempre kay Gerald. So, yun nga, gusto ko lang ibalita sa inyo na si Jeffrey nga po ay na-confined. Pang-ilangan na ba ngayon? Pangatlong araw na ngayon. At nakaranas na siya ng mga ubo, pananakit ng dibdib, at may mga lab test na ginawa. Salamat sa Diyos, napakaganda ng lab test niya. Bumagsak lang yung potassium, yun yung problema, bumagsak yung potassium niya. At kanina ay kagabi CT scan siya, so hinihintay na lamang yung result ng CT scan niya. And ang update po kay Jeffrey ngayon, sobrang ganda na ng pakiramdam ni Jeffrey ngayon. At bukas ay posible na siya na makalabas sa hospital. Ayan. Buti na lang may solar light tayo. Kaya huwag na kayo natakot. Available na po ating emergency light. Ito po ay mayroong USB charging. Po kayo mag-charge ang cellphone po dito. Mayroon po itong magnet na pwede niyong idikit hubong ng bahay niyo. Ito po ay pang-emergency. Pwedeng dalhin kahit saan. For only 1,600, it's shipping nationwide. Kaya ano pa kung hinihintay nyo? Please na po kayo sa BB Team Solar. Maraming salamat po! Bye-bye! Bye-bye! Ano yung resulta nung ni Jeff? Ano naman yung sa mga tugod dyan, sabi ni yung butong pagkakagang gawang medyo mababa, kaya nanghina yan. Nung kahapon. Ano yan? Yung potassium, mababa. Mababa yung potassium. Oo. Tapos, Tapos, yung para maano nga yung kung saan nanggagaling, ang hindi niya na nagagawa siguro yung CT scan. CT scan. With contrast, Oo, yung katulad nung sa akin. yung may gamot, oo. Yun nga lang, may malaki-laki. Okay lang. Ano ba yung sabi ni Doc? Bakit daw? Saan daw galing yung ganon? Kasi, kumbaga paano, okay naman yung mga... Lab test niya? Katulad ng dati. Oo. Ang sabi kasi dyan, bawal mapagod eh. Napagod kasi yan sunod-sunod eh. Gawa nun sa school eh. Ito pa yan, galing pala ng sayaw yung kahapon eh. Yun nga, nagsayaw. Tapos gabi na yata umuwi. Pagod na umuwi. Pero anong sabi ni Doc? Hanggang kailan siya dyan? Wala pang ano? Wala pa ako na may malalaman yung resulta ng CT scan yan. Asan si Jeff? Pwede kong makita? Kausapin? Jeff. Kamusta ka? Kamusta ka dyan? Kamusta ka? Okay lang naman po. Anong nararamdaman mo ngayon? Wala naman po akong naramdaman na sakit sa katawan. Medyo lubo lang po ako ng konti po. Kasi 'di ba sabi sa ni Doc, bawal kang magpagod. Galing ka nga pala sa sayaw. Opo. Dapat hindi ka na nagpapagod nga eh. Opo. Kasi sunod-sunod yung ano mo pala. Po. Sunod-sunod yung ano mo sa school eh. O, anong sabi ni Doc sa'yo?
Hepatitis ka na lang daw po ako. At possible po talaga tito, ano po, baka papauwi niya ako. Or, Si papa mo? opo. Ba't ka naman papauwi ng papa mo? Ganun po talaga po yung tito. Anong at saka, baka hindi makatulog at saka madistract yung pagtatrabaho niya doon po. Pero pagka kailangan din natin i-inform siguro si papa mo dahil karapatan din naman yung malaman yung ano mo, yung sitwasyon mo, di ba? Papaliwanag lang na kami na mag-explain kung kailangan ding malaman ng parents mo. Siyempre, magulang mo yun hindi po pwede na hindi namin sasabihin. Saka okay naman okay naman daw mga lab test mo Opo, okay naman po. Hindi ka na nagsusuka? Hindi naman po. Yung, Huwag ka magpuyat yung cellphone. opo. Pag andyan dyan sa Naka-cellphone. yan, si Kuya Alan nagsasabi sa akin dyan kagabi nakababad ka pa sa cellphone, nandiyan ka na sa ospital. Ang gawin mo dyan, magpalakas ka. Hindi magpuyat. Pwede ka naman gumamit ng cellphone kapag ka may papakuha ko or Huwag ka na lang kasi kailangan hindi ka mapuyat dyan. Opo. Ang ganito lang po ako. Yung, titingnan ko lang po yung punto kung ano pong update sa GC po. Ganun po. In-inform mo ang professor mo na nasa hospital ka? Yung isa po, hindi pa po. I-inform mo na lang sila kasi di ko naman akong contact para Tapos maghihingi tayo ng certificate kay Doc na ikaw ay yung med-cert na ipapasa natin sa school nyo na ikaw ay bawal mapagod, ganyan. Naalagaan ka naman na maayos dyan. Opo. Maganda naman yung room mo. Opo, okay naman po. Patingin nga. Pakita nga ng room niya, Kuya Alan. Pati yung kung Maganda, pati yung nagbabantay, yan. So, andyan si Gerald. Gerald, kamusta ka? Okay lang po. Okay ka lang dyan? Pabayas pa rin Jopay. Ano? Hindi ko yun ang bayas pa rin Jopay. Hindi mo pababayaan. Oo. Oh, thank you. At andyan ka din. Jeffrey, sundin ang lahat ng ng doktor ha. Opo. Para Ashley. Nakalunod pa yan, Wow. Maganda mo pala kwarto mo. Sabagay, naka-private ka naman Private ng mo. Ganda pa ng view mo pala dyan. Nasa harap nasa harap kami. Yan ata yung VIP room Private. So, yung parang VIP room. At least maganda yung nito naka-VIP room yan. Yung may sopa na Pero wala pa. Malakas kumain Ha? Malakas kumain. Malakas naman kumain. Nakakailang kain Pero babalik daw si dyan? Babalik daw si Kuya Hernan? Oo, sinusundin lang si Si Nea? Oo. Pasensya na Kuya Alan na. Wala Sige, kang ibang Oo. Salamat at Pero yun lang hindi pa naipaliwanag ni Doc. Kasi parang gidlet Lumabas kasi ako saglit dyan sa kasi ang ilamig dito Pagkakita ko parating na, di sumunod na ako. Sabay tanong-tanong yan, Tapos kinuha ko yung papel, may copy na naman pala siya niyan. Sabi sa akin, ano naman ang result niyan? Potassium lang mababa niyan. Tapos tatanong mo, sabi, kailangan lang natin siyang CT scan. Baka dun makikita na kung saan nanggagaling yung Negative sa lahat ng okay naman. Natulad lang ng dati ito So, lumabas sa kanya. Oo. Jeff, magpalakas ka ha. Saka huwag kang masyado mag-isip kasi gagaling ka naman dyan. Huwag lang masyado mag-isip. Gagaling ka dyan kasi natutukan ka naman. Saka yung pinapakain sa'yo dyan sa hospital, di ba? Minsan walang lasa. Kainin mo lang.
Kanina umaga po, pinapakain ako ng hotcake at saka mais eh. O, kasi naka-diet kayo, depende kasi sa condition. So baka isipin mo, ba't ganun lang pinapakain sa'yo? Ano kasi yan? Depende yan sa condition mo, yun talaga ipapakain sa'yo, naka-diet naman yan dyan sa hospital. Ano yan ang nutritionist nila yan dyan. Takasan mo lang loob mo, huwag kang iiyak. Saka huwag palaging igalaw. Asa yung dextrose mo? Saan kamay? Yun siya po. Kanan. O, huwag masyadong igalaw-galaw para hindi umano yung dextrose mo. Nakatali na. Tapos pag nagsi-CR ka, magsasabi ka para ma-assist ka papasok ng CR. Pwede ka naman magpunas-punas ng ano dyan eh. Pag ano, magpapunas ka kay Gerald muna. Kasi di ka pa pwedeng... Dapat nga naka-ano ka na lang eh, para hindi ka mahirapan. Yung naka-hospital gown. Para hindi ka napalit-palit ng ano. Ano, ganda naman ng... Ganda ng... Oh, madami ka rin pagkain pala dyan eh, oh. Para naman na nag-i-enjoy dyan, nabubusog para dyan si Gerald. Parang naka-hotel si Gerald dyan ah. Parang food trip ang ginagawa ni Gerald dyan. Kumakain ako dito. Kumakain ka na. Siya, sige. Magpagaling Jeffrey ha. Kasi ano po eh, parang yung kagabi ko, isip ko po, mabuti sana umuwi mo na ako. Walang mangyari sa'yo kung uwi ka. Yan lang nga, ma-check ka muna. Opo eh. Diba? Hindi ka man pababayaan eh. Muli po, andito po kanina si ano po, si Kuya John eh, andito po. Dinalaw ka. Opo, dinara po ko ni Kuya John, pinapasaya nga kami dito eh. O, tinan mo. Madami nag-aalala sa'yo dyan. Dinalaw ka pa ni Kuya John. O, tamo si Kuya Alan. Si Kuya Alan ang nagbabantay sa'yo. Tulog. O, kaya tulungan mo din yung sarili mo na gumaling. Nandito sa parin dyan ang pinalitan kayo ng ano? Paswiro. Opo. May mga bisita ka na agad. Pag may mga classmate kang gustong bumisita, bawal muna. Ha? Opo, may nagchat sa akin yung mga tropa ko. Yung tatlo, sabi niya, Jeff, pwede makadalaw sa'yo. Sabi ko po, pre, wag mo na pre, kasi ano, basta may Oo. details doon na kayo. Hindi, kasi may ano rin ang doktor mo na hindi ka pa pwedeng dalawin ng madami. So yung mga nandiyan tao kasi sa paligid mo, yung mga kasama naman natin sa bahay. Yan sila Kuya Alan, di ba? So okay lang. Pero wag muna tayo magpapabisita ng ibang tao muna. Hanggang hindi ka pa fully recovered. Pag nakalipas yung ilang araw, lumabas yung result ng mga test mo at okay ka na. Sige, pwede kang tumanggap ng bisita dyan sa hospital. Pero hindi madami ha. Sabihin mo, pag kung 3 lang sila, di sige, pwede. Pero wag yung bultuhan ha, bawal daw kasi. Bukas siguro, may ikaw dito yung lamig eh. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko umuwi. Sa bahay natin. Sa bahay. Ay, pag nilalamig ka, may jacket ka ba? Ano ba, paano ako makasuot eh, may dextrose eh. May dextrose. Wala bang hospital gown? Ayaw mo mag-hospital gown? Wala, ikatanong mo mamaya. O mag-hospital gown ka na lang. Mas okay yung para mas madali ka makakapag pag magsi-CR ka, magpapalit ka ng Tapos naka-shirt ka. Di ba naka-jogging pants ka? Pag nilalamig ka pa, hinaan mo yung aircon. Hindi mo pala pwedeng pakialaman ng aircon dyan. Bawal to, bawal. Bawal. Kasi, kailangan i-maintain yung temperature dyan sa loob ng room mo. Bawal palang pakialaman yan. Kasi sila ang mag-a-adjust ng aircon. Depende sa body temperature mo. Depende doon sa temperature ng kwarto. Bawal pala yun. Pag naka 20... Kasi naalala ko nung hospital si nanay, di ba? Pinakialaman ko yung... pinagalitan ako ng doktor, pati ng nurse. Sinecheck nila yan. Sinecheck nila kung binabago yung ng aircon.
Hindi, pwede nyo naman ipagpaalam. Kung talaga nilalamig ka, ipagpaalam mo. Pwede po bang medyo taasan namin ng konti? Pag hindi sila pumayag, walang magagawa. Magkumot ka na lang. Ha? Kasi may sinusunod silang dapat temperature lang dyan sa kwarto mo. Na hindi yun iinit. Ha? Kasi lalo na yung situation mo, di ba? May, sa ilong mo, nagno-nosebleed ka. Magpagaling ka dyan, ha? Baka namang okay ka na eh. Nakakunik ako dito eh. Ginunik ako ng nurse kagabi. Ayos pa. Kaya pala natambay ka rin dyan. Sabi yung mga pinapasa mo, hindi ko makakita ma'am kasi gawa ng may signal ko. Kinunik nga ako gabi. Sige, alam, balitaan mo ako, ha? Salamat. Si Gerald pala, yung pagkain niya. May pagkain, maraming pagkain dito kasi may 6 year na, bumili kami kanina, lumabas kami eh. Oo. Ay, si Gerald, pwede ka naman magdala ng damit dyan. Malapit lang naman sa bahay, pwede ka maligo dyan. Meron, umuwi ito kanina eh. Pwede ka. Para nangyayari kay Gerald dyan, staycation. Okay. Oo, sige siya kain, no? Ginawa mong hotel yung kwarto ni ha? Ni Pinawin mo nga kanina eh. Pulis Jeffrey. mo ulit eh. Saan ko punta? Sige, Kuya Alan, ha? Salamat. Kasi. Okay, salamat. Papa. Malakas ka lang kumain? Papa. So, kamusta ka dyan? Apa naman po? Okay na, ma'am? Apa. Wala ka ng ibang nararamdaman? Wala nang masakit sa'yo? Wala po. Oh, malakas ka na daw kumain eh. Ha? Apa. Wala ka nang masakit sa'yo? Wala na po. Very good. Nakausap mo na daw si Papa mo? Apa eh. Oh, nalaman na niya. Inaan mo yung... Ano po eh. Nasaan na ako? May... Basta po na napapa ko na po. Na umuwi daw muna po ako. Ba't ka uuwi daw? Hindi ko po alam. Kasi doon daw ako yung sabi niya na, uwi ka muna dito. Yung para dito ka muna magpahinga sa amin. Sabi niya. Tapos sabi ko po, ayaw ko muna, mag-aaral muna ako. Wala naman ako magawa dyan kapag andun ako eh. Kasi Jeffrey, di ba, nag-usap tayo, ayaw mo kasing ipaalam kay Papa mo, di ba? Pero ang suggestion kasi namin ay ipaalam kay Papa mo. So, syempre, nasa legal age ka naman So, inirespeto namin yung decision mo. So, at least ngayon, alam na ni Papa mo, Kasi baka isipin din ni Papa mo na bakit hindi namin agad pinaalam sa kanya. Actually, pinag-iisipan namin yung talaga na pupuntahan namin si Papa mo para ibalita din. Ngayon, dahil nagkausap na pala kayo, at least mas maganda yon. Tumawag po sa... Tumawag sa'yo. O ano sabi ni Papa mo? Biglaan po daw. Ba't dito daw ko sa ganito po eh. O anong reaction ni Papa mo? Yung parang, parang nalungkot siya. Normal yon. Kaya nga gusto sana namin ipaalam. Kaya lang syempre, yung request mo nga na wag muna, sinunod namin yon bilang respeto din sa'yo. At sabi ko nga, legal age ka naman pwede ka na magdesisyon ng sarili mo pagdating sa bagay na yan. Pero syempre, ayoko din naman sanang patagalin nga na hindi malalaman ng Papa mo. Yun nga, nakakausap na pala kayo, mas mabuti. Pero kakausapin ko pa rin si Papa mo at gusto ko rin ipaliwanag sa kanya kung ano nangyari. Siyempre, di ba, mas maganda na maipaliwanag ko ng maayos kay Papa mo. Opo. Gusto ko niyang pauwiin? Opo eh. Pero sabi ko naman po, kung dyan ako sa inyo, wala naman po akong magawa dito. Maganda pa nga dito para makapag-aral ako eh. Nag-aalala lang siguro. Dyan naman, dito naman kasi, dyan sa Laguna, matututukan ka. Pati yung mo. Kasi, ang kasi doon, bawal ka magpagod, di ba? Opo. Napagod kasi gawa nung back-to-back nyo na practice.
Sa school. Pero so far, wala ka nang nararamdaman sakit? Wala na po. Kasi pinalinis ko yung pinacheck ko yung kwarto mo. Meron kang mga hindi ininom na gamot. Noong last time na nagpa-check up ka, bakit hindi mo na inom yung mga gamot na yon? Yung sabi po ng doktor po, kapag tumigil na po yung pag ano po sa tubo, titigilan ko na po. Yung tutuloy ko na lang po yung Vitamins? parang juice, yun na lang po yung Ayun tutuloy na lang ko. daw. Sabi, Oo. vitamins mo daw yung ProNerve. Di ba? Dapat alam mo yung gamot mo kasi. Bakit kamo hindi mo alam kung ano yung gamot mo? Sinama... Masabi dapat alam mo yung gamot mo. Oh, anyways, at least okay na yung ano mo ngayon. Susundin mo lahat ng sinasabi ng doktor sa'yo. At anong kasi pwede kong tawagan si papa mo eh. Anong oras ka ba pwedeng tawagan si papa mo? Mag-online po siya, ano po, mga hapon po kasi kapag sa umaga po is magtrabaho po siya. Ngayon ba hindi na siya online? Tingnan ko lang po. Kasi Para after dito, kakausapin ko rin si papa mo. Pero ngayon okay naman ano. Mukha namang maayos ka na. Bukas Wala daw na. baka daw bukas makalabas ka na eh. Opo. Wala na po siya nag-ano po na, hindi na po siya nag-online po. Hindi na. Bukas, online po yan. Kasi gusto ko rin makausap si papa mo. Siyempre, mas gusto ko na mapaliwanag din kay papa mo ng maayos. Iniintay ko lang din naman yung sasabihin mo kasi nga gusto rin namin kung ano yung gusto mo na ano, di ba? May ano kayo, may request ka. So, siyempre, sundin naman natin. Pagka matap po yung pagtatrabaho niya doon kasi iba talaga yung mag-isip eh. Alam ko yun kapag Normal Kapag- yun. Kasi magulang mo yung nag-aalala yun sa'yo. Di ba? mag-tap. Sino yun si Kuya Hernan? Oo. Hindi kami ni tatay. Tamo, may bisita ka pa o binibisita ka pala ni Tito Ernst dyan. Tatay Hernan mo. Kahapon pa po, andito po siya. Kanina. Katspa kanina. Araw-araw ka dyan binisita. Kaya magpagaling ka ha. Kaya magpagaling ka. Opo. Ang lakas mo loob mo. Saka magdasal ka. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo na makikinig sa lahat ng sinasabi. Pag sinabing uminom ng gamot, uminom ng gamot. Pag sinabing bawal magpagod, hindi po pwedeng. Tito, baka pwede naman. Pag sinabing bawal, bawal. Ha? Lalo sa sitwasyon mo. Hindi ka naman pinapabayaan dyan. Si Kuya Alan nga, hindi na nakapagtrabaho. Binantayan ka lang binantayan. Kaya mag-thank you ka din kay Kuya Alan. Opo. Sa akin, kay Tatay Hernan mo, lagi nandiyan din sa iyo. Kahapon, dito pa si tatay. Hindi ka lamang mabisita ni Nanay Nida kasi may sakit. Sakit din po yun. Si Mami PB, hindi ko rin papuntahin niya kasi alam mo naman, matanda na. Senior yun. Senior. Ay, Kuya Alan, pag nakausap niyo pala si Doc, pahingi tayo ng certificate, med-cert. Si Jeffrey, malakas naman daw. Oo. Very good. Walang malinis yung ano niya eh. Yung baga niya, malinis. Oo, konting ano lang naman baga pero clear naman daw yun. At least maganda. So, ang problema kanya kasi bumaba ang potassium. Oo, bumaba. Kailangan kumain ng saging. Hindi binubulok ang saging. Kasi nung binilhan ko sila ng saging, nabulok doon. Nakita ko nandoon sa ibabaw eh. Mas mabisa nga dyan yung saba. Yung Saba. Simula ngayon, kakain ka na everyday ng saging. Hindi ko lang alam kung bawal yung everyday. Tanungin natin, di ba? Kay Doc, kung bawal bang everyday o mas maganda kapag everyday may saging. Malakas ka naman kumain eh. Very good yam. Hindi Malakas naman kumain. Siguro, kasi pagkain siya dito, ang galing ka na nakain din siya. Aba? Kaya nga sa dami nga daw pagkain dyan, si Gerald ang nag-i-enjoy. Yun ang pinag-orange ko eh.
Inubos na yung orange mo. Kaya pa wala na natin. May isa pa. At least natutuwa naman ako at maayos na yung pakiramdam mo. Magkikita tayo dahil pauwi ako. Kakamustahin din kita. Uuwi ako dyan.